Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Ayan. Isang, hapon ba ngayon? Umaga pa rin. So, good morning po sa atin lahat. Yan, hallelujah. Ay, afternoon. My goodness. Hallelujah. Sa tunay nga po, no, na siguro marami po yung magdidiwang ngayong last day ng 2020 talagang. Kung titingnan po natin sa natural, talagang masasabi nating it's a tough year. No? Umpisa pa mo po talagang i-Jassel. Na-stress na si Jassel. Pumutok yung taal yan. Ayan, so though kung sa past year po, normal lang yung death, ngayon na-amplify yung mga deaths. No? Namatay si Kobe Bryant, yan. Si Kenny Rogers namatay. Ang daming nangyari sa mundo. Yan, naging it's complicated yung relationship status ni Kuya Doc. Talaga, ang daming nangyari. So, tunay nga po na, hallelujah, tunay nga po na kung natural lang tayo, talagang we can say that we are fragile. Talagang we are fragile. Babasagin tamo, may natamo nung kung hindi natin kasama si Lord sa ating buhay. Tunay nga po na lahat na nangyari this year, talagang masasabi pa rin natin na we are victorious. God is victorious. Talagang mula po nung umpisa hanggang sa huli, tingnan nyo naman po. Dati, tig-10 lang yung pinayagan. Talagang nakakalungkot yung naging umpisa natin. So, it was thought na magsisitigil ang mga churches dahil sa lockdown, no? Pero tunay nga po naging napakainit ng mga Kristiyano sa panahong ito. Tunay nga pong we are victorious because of Christ. At tunay nga pong we have everything to celebrate the life of Christ this coming year. Tunay nga po na magiging makabuluhan lalo ang ating pangunawa sa buhay ni Kristo sa ating paglakad sa buhay na ito. So, pwede tayong po kaya. Balong Tagalugan talaga. Kapampangan ko po talaga. So, hallelujah. Pwede po ba tayong sumigaw? Hallelujah! Praise the Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Tayo po lahat ay tumayo. And let us worship our one true God. Hallelujah! Oh, we praise the Lord Jesus. Yes! Hallelujah! We worship you, Jesus, in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, clap your hands. And all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Oh, 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 with the voice of triumph. Oh, 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 hallelujah. You are the everlasting God. Shine your light to us for all the world to see. You are the hope of broken heart, who's overcame the grave to save humanity. Sing it! Hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands, And all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 you are the hope of broken hearts and overcame the grave to save humanity. Sing it! hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands and all ye people and shout unto God. Oh, clap your hands. Oh,
and all ye people, and shout unto God. Clap your hands. Oh, clap your hands, oh ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 Come alive in me. resurrection power. Oh, I'm alive, and I'm alive in you. Resurrection power. Sing. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, we praise you, Jesus, in this place. Hallelujah. We celebrate your goodness, Lord God. Yes, come on. Oh, we lift our voice to you, Jesus. Say. And everybody say, reason. His reason Come on, His reason. forever glorified. Oh, Reason, His reason. King Jesus is alive. Yes, hey. Hallelujah. 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 Say. Hallelujah. Hallelujah. Say. Hallelujah. Come on. Where are you now? You've been overbound. Death, where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one. Resurrected one, You shining. You shining. shining like the sun, Oh, breaking through the breaking pain. through the fear. We say, no victory is it. Victory is it now. Oh, 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 hallelujah. Say, hallelujah. Jesus be lifted high. Come on, say. We serve a Little boy. We say, reason, His reason forever glorified. oh, oh, Reason, His reason, King Jesus is alive. Oh, hallelujah. 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 Oh, resurrected one. You're shining. shining like the sun, Oh, breaking through the pain. breaking through the fear. Victory. Oh, victory is it. Victory is it now. Say, Hallelujah, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve the risen Savior. Reason, His reason Come on, say. forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is reason, His reason forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Hey, hey, oh. Hosanna to Jesus. We praise you, Jesus, in this place, Lord. The same power, come on, say, the same power that crushed the enemy. The same power lives in me. Say, Same power, same power. Come on, leave your voice to to God. crush the enemy. The same power. Same power, Lift your voice up. same power, same power. Lives in me. Say, Same power, same power. same power, Same power. that crushed the enemy. The same power. Same power, Listen. same power.
Oh, thank you, Hallelujah. Jesus. We celebrate your goodness and your mercy, Lord God. And you deserve to give the highest praise, worship, adoration. Your presence is here, Lord God. And the victory is here right now. You died on the cross 2,000 years ago, Lord God, to pay the price for our sin. And now, Lord God, we are free. We are free indeed, Lord God. We are free indeed. Because of your love, because of your presence, because of your faithfulness, because of your grace, Lord God, that we receive right now, Lord God, right now. Come on, church. Feel the presence of God in this place right now. Oh, this 2020, the victory is already in us. And coming in 2021, the same power, the same grace. Oh, praise your name, Jesus, in this place. Hallelujah. You deserve it, you deserve it. 2021, we declare, Lord God, the victory. Oh, Lord, come on. Come on. Yes. Yes. Lift your voice. Lift your voice. Come on. Oh, worship Jesus. Worship you, Lord. Worship you. La, 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 la. Praise your name, Jesus, in this place, Lord. You deserve it, Jesus. You deserve it, Lord. Worship your name. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your faithfulness. Thank you for the healing. Thank you for the blessing, Lord God. Wala na po kaming healing, Lord God, because Jesus Christ is already in us. He is with us. Oh, hallelujah, Jesus. Wala na po kami ibang gagawin kundi purihin ka at pasalamatan ka, Lord God. Oh, worship Jesus. Yes. Praise your name, Jesus. Praise your name, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Jesus. You are worthy to be praised, Lord, right now in this place. You are in the midst of us right now. You are in the midst of us right now. Your presence, your Holy Spirit is in us. Come together, stranger's neighbor, blood is one. Sing. Children of generation, of every nation, of kingdom come. Sing. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Feast your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Say, so take courage, hold on, be strong. Remember where I am, comes from. We say, oh, oh, oh.
So take courage, hold on, be strong. Remember where I have come from. Say, oh, oh, praise your name, Lord. Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the worlds come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on, lift your voice to God and say, Swing wide, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. yes. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Lift your voice and say, oh, oh, and say, baby, baby. Swing wild, swing wild, swing wild. Swing wild, all you heaven, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wild, swing wild, swing wild, Swing wide, all you heaven, let the praise go up, 'cause the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Come on, from 2021, we say, Jesus, Our redemption, our salvation is in His blood. what's His name? Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Hallelujah. On this 2021, declare the victory of God. Jesus, God. Praise, praise, praise. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We praise the name of Jesus. Praise you. Praise you. Oh, sweet wine. Sweet wine, all you heaven, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything will break, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Sweet wine, sweet wine, sweet wine. Sweet wine, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything will breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. We shout a praise.
walang pangyayari sa mundong ito na magpapabagsak sa amin. Sapagkat walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig, O Diyos. Kaya nga po, O Lord, kung ang taong ito, O Diyos, nakaranas ang buong mundo ng pandemya, O Lord, kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat naririto kami. Tanda ng iyong katapatan sa amin po mga buhay. Tanda ng iyong pag-ibig, O Diyos. Sapagkat alam po namin, mahal na mahal mo kami, Panginoon. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kagaya nga po ng sinasabi ng iyong banal na salita, ang araw, ang gabi, ang liwanag at ang dilim ay walang pinagkaiba sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, anuman ang kaharapin po naming sitwasyon, alam po namin, Panginoon, ito ay hindi kakaiba, Panginoon, sa iyo. Dahil walang imposible sa iyo, Panginoon. Nakatitiyak po kami, O Diyos, na kapag kami, O Diyos, ay nasa ilalim ng iyong pakpak, mayroon po kaming kalayaan, mayroon po kaming kapayapaan, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, ang patuloy na desire ng aming mga puso, Panginoon, kung paano kami ay yung tinawag that we are royal priesthood, that we are peculiar people, O God. Kami po, O Diyos, ay magiging daluyan ng iyong pagpapala. Maging daluyan ng iyong liwanag, Panginoon, na sa buhay po namin, O Diyos, mararanasan ng bawat makakasalamuha po namin ng pag-asa. Dahil, O Diyos, ito po ay nagmamanifest sa amin po mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Sa buong taon, O Diyos, na amin pong napapakinggan ng iyong mga salita, ito po, O Lord, ay nagbigay ng katatagan sa amin pong mga buhay. Ito po, O Diyos, ay naging matibay na pundasyon po namin, Panginoon, na masasabi namin, we are more than conqueror, O Lord. At alam po namin, O Diyos, patuloy kami magtatagumpay dahil ang aming Panginoon ay nagtagumpay na. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, say, the sweet wine, oh you heaven, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything will breath, we be the sound. All these children, lead hands, pure hearts, good praise, good God. His name is Jesus. Sweet wine, sweet wine, sweet wine, sweet wine. Oh, you heaven, let the praise go up as the walls come down. Oh, creation, everything will pray, we need a sound. All these children, lead hands, pure hearts, good praise, good God. His name is Jesus. For 2021, we say that Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. For Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. Give a mighty hand of praise to God. Oh, Lord. Ayan po, Happy New Year. Amen. So, we kiss goodbye to 2020 and the Lord has been so gracious and faithful unto us. Amen. So, hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo pinabayaan. And as our faith says, no, He will never leave us nor forsake us. At yung year 2021, okay, so declare natin. Oh, based on our relationship and experience with God, He's been so good to us in the year 2020, despite no,
always, no? Yung highlight ng 2020 sa mundo is kung ano yung mga nangyari. Yung nabanggit ng ating song leader kanina. Pero sa buhay nating mga Kristiyano, alam po natin kung ano yung talagang highlight. Yung highlight is yung faithfulness ng ating Diyos. Yung highlight is yung kanyang pag-ibig na hindi po nagbago at nagmaliw. Amen? So, ang kanyang biyaya ay sapat at higit pa sa ating buhay. Amen. So, hindi man natin masabi na sa mundong ito talagang may assurance yung lahat ng ginagawa natin. But with God, 'di ba? With God, nakasealed lahat ng 'yan. At sigurado lahat para sa Diyos. Even in our giving, okay? Even in our giving po, the Lord has blessed us so much and there is no reason for us not to give. Amen. So naranasan natin ang kanyang kabutihan, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. At sa ating pagbibigay din at sa ating pagkakaloob. Amen. So ito ang magiging hudyat, ito ang magiging ebidensya na ang Diyos ay mabuti sa atin. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay ninyo? Amen. Nagbago ba siya? Hindi, di ba? Nagkulang po ba siya? Hindi. Amen. So higit pa sa sapat ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, sa aming pong pagbibigay, sa aming pagkakaloob sa iyo, Diyos, alam po namin na Ikaw, Panginoon, ang siyang unang nagbigay. Ikaw ang siyang unang nagtapat sa amin, O Diyos. Kaya nga po, sa aming kagalakan, Panginoon, sa aming pagtugon sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, kami po ay magalak na magbibigay, Panginoon, ngayong hapong ito. At alam po namin, O Diyos, na hindi para sa iyo ang anumang ibinibigay namin, kundi ito, Panginoon, ay para din sa amin. Sapagkat, Panginoon, habang kami nagbibigay, habang kami nagkakaloob, mas nafo-focus kami, Panginoon, sa iyo. Mas nafo-focus kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig at hindi sa material na bagay, Panginoon. Hindi sa salapi, hindi sa pera, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito, O Diyos, ay maliit na bagay lamang para sa iyo. Ang mahalaga, Panginoon, ay ang laman ng aming puso sa aming pagkakaloob. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good evening po. Yan. Happy New Year to all. Yan. Mula kanina, sinasabi po, no? Maraming mga nangyari sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, no? Sa mundo. Sa Pilipinas, sa community natin, sa paligid natin. Pero tayo po mga Kristiyano, masasabi ba nating mabuti ang Diyos? Sabi nga ni Brad, yes. Hindi lang yes. Big yes. Yan. No po? Talagang oo, naging mabuti ang Diyos. Naranasan po ba ninyo ang kanyang proteksyon? Yes. Naranasan ba ninyo ang tagumpay? Yes. Kasi kung di po tayo matagumpay, wala po kayo ngayon dyan. No? So naranasan natin ang tagumpay. So nung nakaraan po, no, ay inalala natin, ni-remember natin ang mga salita ng Diyos na ating natutunan. At talagang we can say that we are really blessed. Bakit blessed? Nagkaroon tayo ng pagkakataon. Isang pagkakataon na nakilala nating higit ang ating Panginoon. Kaya nga ngayon, mas nakakatayo tayo, no, sa harap ng mga suliranin, sa harap ng mga pagsubok, sa harap ng mga difficulties na ating mga nararanasan. Nakakatayo tayo, no? Nakakapagpasalamat tayo sa Diyos, no? At talagang nabibigyan natin siya ng kapurihan sa ating mga buhay. Bakit? Pagkat ang Diyos kailanman hindi nagbago sa atin. Kung ano ang pinangako niya sa panahon ni Abraham, ganon ang pinangako niya. So, napakaganda po ng tema, napakaganda po ng mga pinag-aralan natin, no? The reality of God's
protection and guidance. No? Doon pa lang po sa tema, talagang napakarami nating natutunan, napakaraming na-reveal, no? Na mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung kahanga-hangang pag-ibig niya na-reveal po sa atin. At doon sa third quarter na kung saan ito ay nagbigay ng napakalaking impact personally sa buhay ko at sigurado ako sa buhay ninyo, yung pong God is our shield and reward. Not only shield, no? Kung kayo may face shield, higit dyan ang Panginoon. The Lord is our shield. Ang face shield na yan, isang oras lang, malabo na yan. No? At pwedeng yan ay hindi ka na niya kayang proteksyonan. No? Kapag ka medyo lumakas ang kausap mo at tumilansik ang kanyang away, kahit sa mukha ay may shield ka, na napilansik doon sa damit mo, maaring makuha mo yung virus. Pero tayong mga Kristiyano, hindi face shield, hindi kahit na acrylic pa yan o anong klaseng face shield dyan, igit dyan ang ating Panginoon na kung saan siya ang ating shield, siya ang ating protection, no? Siya ang ating pinaka-cover up, no? Sabi nga, kung sa battlefield, siya yung ating isang site na kung saan protected tayo, na kung saan tayo po ay talagang hindi mapapahamak, no? At hindi lang basta hindi mapapahamak, magtatagumpay. Imagine that. So, kahanga-hanga ang Diyos sa mga natutunan natin patungkol sa Kanya, patungkol sa pag-ibig niya sa atin, at kung sino tayo sa Panginoon. So, napakaganda po ng mga bagay na nangyaring yan. At yan talaga ang pinaka-blessing natin ngayong 2020. Yan ang pinaka-blessing natin, no? Ako, yan ang tinuturing kong isang kayamanan ko sa taong ito. Ang nakilala kong higit ang Panginoon at nakita ko kung sino ako sa Panginoon. Kung ano ako, no, sa Panginoon. Kung gaano niya ako kamahal. Kung gaano niya ako iniibig. So, ang covenant niya kay Abraham ay hindi nagbago. Anong covenant niya? Anong sabi niya, no? Sa Genesis, ang sabi niya, huwag kang matakot. Don't be afraid. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ako ang iyong protection. Ako ang iyong shield. Huwag kang matakot, sabi niya. At sabi din sa salita ng Panginoon, wala daw weapon, no, na pwedeng makaharm sa tao. Wala. Tayong mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo, walang weapon, walang strategy, walang tools na pwedeng makasira sa atin o makapahamak sa atin. No? Sapagkat ang mismong weapon natin, ang mismong shield natin ay ang ating Panginoon. The Lord is really complete in our life. No? Siya ang ating tinatawag na rock, no? Bato na walang pwedeng tuminag. Kaya yung mga army, kapag nakipaglaban, may mga sack of sand. No? Meron silang cover, meron silang mga bato-bato doon na hindi tatagos ang bala, di ba? So that is in physical world. Pero tayong mga Kristiyano, hindi mga ganyang-ganyang pipitsuging mga shield ang meron tayo, kundi ang pinakamainam na protection, ang pinakamainam na tanggulan ay ang ating Panginoon. The Lord is complete in our life. Walang kulang. Hindi siya uma-absent. Ang sand, pag nabutas yan, bumaba na yung sand, wala na silang cover. Kaya pag pinag-repet-pet yan, nalalaglag, wala nang cover. Yung sa atin, matigas. Ang ibig sabihin, walang tools, walang kahit na anuman ang pwedeng makaharm sa atin sapagkat tayo ay nakokoberan, may shield tayo at ito ay ang ating Panginoon. Ang Panginoon na kailanman, no, hindi magiging talunan, no? So kung di siya talunan, tayo hindi talunan. Pagkat tayo mismo ay na kay Kristo. At ang Kristo ay ang kakompletuhan ng ating buhay. No? Sabi nga po, higit pa sa pagpapalang material, mayroon tayo. Higit pa sa possession na mayroon tayo. Higit pa kung anong tinatangkilik natin ngayon ng Diyos. Sapagkat the Lord is more than enough in our life. Hindi siya kulang. No? Hindi siya uma-absent. Hindi siya pumapalya.
Pagkat lagi siyang present, kaya nga omnipresent, no? Omniscient God, all-knowing God, no? Lahat, kompleto. So, ano nga hanapin natin? Kaya nga ngayon, may mga balita. Uy, nag-mutate na ang virus. Dapat ba nating katakutan ang mutation ng virus? Hindi po. No? Ang mag-mutate ang virus, hayaan mo lang mag-mutate yan. Basta't sigurado tayo, kahit 10 beses mag-mutate yan, na kung na kay Kristo tayo, no? Kung na kay Kristo tayo, ano man ang mangyari, victorious tayo. Ano man ang mangyari, ang tagumpay ay nasa atin. Kung tayo man ay mamatay sa mundong ito, mawala tayo sa mundong ito, sigurado tayo, sa mundong ito lang yon. Yun pa lang ang buhay. Yun pa lang talaga ang inilaan ng Diyos na talagang pinakamainam na nais niya na mayroon tayo. So, ano man ang mangyari, ano lang yan, no? Part po ng cycle ng mundo. Part yan niya. Alam ng Diyos na mangyayari na yan. Kaya nga, no? Binigay na niya ang kanyang sarili bilang ating shield. Kaya ang ating pananampalataya, mga kapatid ko, yun ang i-strengthen natin, yun ang i-workout natin. Ngayon, anong aatimin natin? Ang mas makilala pa natin siya, ang mas malaman natin na tayo ay victorious, tayo ay blessed, tayo ay highly favored, tayo ay healed, tayo ay healthy, tayo ay strong, with peace, with joy, everything in us because of Christ. Kaya ngayon pong 2021, kahit ano pa yung mga sinasabi nila, may bola ng kristal na sa tong 2021, ganito ang mangyayari. Naku mga kapatid ko, huwag niyong doon itutuon ang inyong mga paningin. Saan tayo titingin? Sa sinabi ng Panginoon, magtiwala tayo, pasalamatan natin siya. Pagkat ang covenant niya kay Abraham ay yun pa rin ngayon. No? Kung si Abraham, ibinigay niya ang tagumpay, nag-doubt nga si Abraham sabi niya, siguro kung ka-personalidad ko si Abraham, ganito sasabihin niya, tutu kaya ita, nanungno ka rin, magiging matagumpay. Sabi niya, no, magkakaroon ako ng tagumpay. Sino magmamana? Kanino ko ibibigay yun? Useless, sabi niya, no? Pero pinakita ng Diyos ang katapatan niya sa kanyang pangako. Tumingala ka sa langit. Tingnan mo ang mga bituin. Nabibilang mo ba yan? Ay hindi, sa dami ng bituin, hindi ko mabilang. Ganyan, higit ba dyan ang iyong magiging lahi? Higit pa dyan ang iyong magiging kayamanan. Diba? At ang magmamana ay hindi ang iyong alipin, kundi ang sarili mong anak. Laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Ganun ang pinangako. Tinupad ba ng Diyos? Yes. Bakit? Nagtiwala na si Abraham, no? Binigay niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Naniwala siya. Natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi lang naman kaagad-agad nangyari yun kay Abraham. Nagkaroon pa ng proseso, di ba? Merong panahon na magda-doubt siya kasi siyempre magiging stranger. Yung lugar na pupuntahan niya. Paano nga naman kahirap ang magtagumpay sa isang stranger na lugar, no? Pero tingnan nyo, dahil si Abraham na natili ang kanyang faith, no? Ang kanyang tiwala sa Panginoon, no? Yung kanyang paniniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang covenant. Naranasan niya ang tagumpay. No? Naranasan niya kung ano ang pinangako ng Diyos. So, kung ano ang pinangako ng Diyos sa ating amang Abraham, ganun din. No? Mararanasan natin ang ang covenant niya, ang pangako niya, na huwag kang matakot, hindi kita iiwan, hindi kita pababayan, ako ang iyong tanggulan, at magtatagumpay ka. Kaya mga kapatid ko, bawat isa sa atin, magtatagumpay. Sabihin natin, magtatagumpay ako. Sapagkat kilala ko ang Diyos, naniniwala ako sa kanyang pangako. Kaya anong gagawin po natin sa buhay natin ngayon? Sit and relax. Kailangan po, no, purihin natin ng Diyos. Pasalamatan ng Diyos. Magtiwala sa Diyos. At ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Let the Lord drive our life. Huwag nating ituon ang pansin sa mga sinasabi ng sanlibutan, sinasabi ng balita, sinasabi ng siyensya, at kung ano-ano pa. Ang sinasabi ng Diyos, pagtatagumpay ka. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, hindi kita pababayaan. Hindi ka mapapahamak.
Pagkat ako ang yung Diyos ang nagsabi nito. So, yun po ang lagi nating isa puso. Magandang hapon po sa inyo lahat and Happy New Year. Ay, tatawagin ko po ang kasunod, ang Miss Universe ng CFSM sa height at sa beauty, Madam Lorna. Maraming salamat po sa ating Education Program Supervisor in Science, Madam Jemima Abayan Estrabello. Magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. So, masaya po ako na makita kayo kahit alam ko pong nakangiti kayo sa mga oras na ito dahil nakikita ko sa inyong mga mata. Hallelujah. So, meron po akong kopya. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. May kokontra po ba doon? God is real. Amen? Have you experiencing the reality of God's kingdom? Of the spiritual kingdom? Amen. So, gaya po ng nasabi ni Madam Jem, napakabuti po ng ating Panginoon. And for the third quarter, ito po yung ating napag-aralan, the reality of God's protection and guidance, no? So, babasahin ko lang po, kung nakikita ko pa. God, our hiding place. God, as ever-present help in times of trouble. God, our deliverer. God, our shield. God, our savior. Part 1 and part 2. And then we have po plans for welfare and not for evil. Sabi rin po niya, guidance comes from God and overcoming temptation. No harm shall befall you. God rescue and He saves. Victory over the enemy. Victory through Jesus. How about a mighty hand of praise to our victor? Hallelujah. Sarap pong basahin, napakasarap pong balik-balikan ang mga katotohanan ng Biblia. Di po ba? Gaya po ng nasabi ni Pastor sa kanyang mga preaching, we preach the gospel, no more, no less. Hindi po natin ginagawang inspirational message ang Biblia, but it is the source of life. It is the source of our relationship with God. It is the source of seeing beyond the physical world. It is our relationship with God, and that is the Word of God. Hallelujah. So kung babalikan po natin, di ba, kung babalik po tayo sa mga nakarang taon, kung paano mag-celebrate ang mundo, meron pong countdown. Amen? So binabalikan po nila yung mga highlights ng nakaraang taon. So balikan po natin yung mga stories ng third quarter. Doon sa unang story po natin sa third quarter, ang third quarter po, lahat si Pastor. Hallelujah. Amen? Yun po ay when Moses led the Israelites out of Egypt at nung makarating sila sa dead end, which is the Red Sea. Siguro po kung kayo ang mga Israelita at nakita nyo yung napakalawak na tubig, dalawa lang ang iisipin nyo. Mamatay kayo dahil lulusubin kayo ng mga Egyptians, or kung hindi man kayo patayin ng Egyptians, ibabalik nila kayo doon sa kanilang lugar, and more than, worst, yung magiging experience. But God has His way. Amen? Merong paraan ang Diyos na hindi inisip ni minsan ng tao, and that is parting the Red Sea. You think gagawin yun ng Diyos sa mga hindi niya mahal? Mahal niya ang kanyang bayan at hindi niya sila pababayaan. Amen? Iniligtas nga sila sa Egypt, di ba? Tapos hahayaan ba na malusob ulit sila ng mga Ehipto? Hindi. So nakita natin kung paano yung guidance, paano yung protection ni Lord. Nandun din po ang story ni Shadrach, Meshach at Abednego nung sila ay itapon doon sa fiery furnace. Pinabayaan po ba sila ng Diyos? Hindi. Naging 4 pa sila doon. Lumabas sila. Ni isang buhok, walang nasunog sa kanila. Buong buo yung kanilang mga damit. That is God's protection.
That is how God embraces His people. That is how God works in extraordinary ways. And that is not the way of man. Amen? Hindi po yun way ng man. Yun po ay way ng ating Panginoon. Daniel, in the lion's den. Sino po sa inyo ang gustong pumasok sa den ng mga leon? Wala po, hindi ba? Marinig pa lang natin yung atungal ng leon. O ang mga palita na po hindi katamong damit or sa pants natin. But God, no? In the most crucial time, doon sa pinakamahirap na sitwasyon, He will never leave you nor forsake you. Nauna pa siya doon sa lion's den kay Daniel. I believe in that. No? Yung protection ni Daniel ay hindi nawala. Why? Because of Daniel's faith, the same faith that has Shadrach, Meshach, and Abednego and Moses. Maaalala din po natin yung mga lepers na naglakad, na narinig ng mga Syrian, these are thousands, chariots, and horses. No? Noong araw na yon, napakaraming possession ang naiwan. Sinong gumawa nun? Ang ating Panginoon. He has protected all of them. He has given them all His provision. No? Even si Paul, nung matuklaw ng ahas, we have seen how the Lord works. And Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, and to give you an expected end. Yun po ang plano ng Diyos sa atin. No? Lahat ng plano na kaya niyong ilagay sa inyong planner, higit dyan ang plano ng Diyos sa atin. Lahat ng plano na nakikita niyong napakabuti, higit dyan ang plano sa atin ng Diyos. Kung paano nakita natin yun sa kanyang mga ginawa sa mga buhay ng mga tao na nakakakilala sa Kanya. Napakarami po, gaya ng nasabi po ni Madam Jem, no? Nasabit pala yung sinabi ni Madam Jem, Abraham sa kanyang katandaan, baog man si Sarah, nagkaroon ng bunga yung kanilang pagmamahalan. And we have Isaac. Walang edad, walang sitwasyon, walang easy, walang simple, walang crucial, walang difficult. When God works, He works. Amen? Kapag po ang Diyos ang siyang nanguna sa atin, walang sakit, walang kahirapan, walang black ways. God will always move people around for you to come across. Yun po ang plano ng Diyos sa atin. See, the year 2020, may pandemic. Nagkulang po ba ang Panginoon? He never. No? And He will never will. Amen? Napakarami pong bagay na nagiging highlight sa atin. But the reality of God's kingdom, the reality of God's provision and guidance, the reality of God in our lives is manifesting through our faith. Sa pamagitan po ng ating pananampalataya. And if we want to see God, if we want to hear God, if we want to feel God, then we have to see it beyond these physical eyes. We have to see it beyond what is present in us. We have to see it in our faith. Dahil sa pamagitan po ng pananampalataya natin, doon nangungusap ang Diyos. Amen? So, napakasarap po na isipin that God is madly in love with you. That God is madly in love with me. That God is madly in love with us. That He has declared us all victors in His name. Hallelujah. Pwede po ba nating palakpakan ang ating buhay na Diyos? Hallelujah. So, hindi na po ako magtatagal sa doon po we knock. I just have walk you through doon po sa mga pinagpapasalamat natin, and we know that the Spirit work in the lives of Madam Noy for such, no? Sa mga topics po natin, and we see how Pastor Gerard has given us, no, a wider and beyond this world delivery
Dahil alam po natin, nakikita natin that God is working in his life. Amen. And I would like to end up po dahil tayo ay mga victorious na sa ating Panginoon. Amen. In John 5:4, ang sabi po niya, 1 John 5:4, "For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith." Ang nakakapagpa-overcome lamang po sa mundong ito ay ang ating pananampalataya. At ang ating pananampalataya ay hindi pisikal. Ito ay spiritual. For our faith is anchored in knowing, believing, and living with a relationship with our God. Happy New Year po sa bawat isa. Introduce ko po. Ayan. Ang ating minamahal na si Ate G. Okay. Isa po sa mga victorious persons din. Amen. Marami pong salamat. Magandang gabi po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Kasanting ko po boses. Amen. Okay, so the reality, yung pong fourth quarter natin, ang topic natin is the reality of spiritual realm. Amen. So naniniwala po ba tayo na niligtas na tayo? Amen. Naniniwala po ba tayo na pinatawad ng mga kasalanan natin? Past, present, and future sins. Naniniwala po ba tayo na tayo po ay nalinis na ng Diyos? Naniniwala po ba tayo na tayo mga anak ng Diyos? Bakit tayo naniwala? Dahil po sa ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. Amen. Wala po tayong nakitang ebidensya. Wala po tayong nakitang proof. Pero, pinaninulaan po natin ang lahat ng yon. Ibig pong sabihin, no? Lahat ng yon, it happens in the spiritual realm. Ibig po sabihin, there is the reality of the spiritual realm. Amen. No? So, kung titignan po natin, yung tao, kahit po na makikita po natin na dalawa ang kanyang nature, meron siyang physical nature, meron po siyang spiritual nature. Pero kailangan po nating mamuhay doon sa spiritual nature. Dahil po, ang ating Diyos ay spirito. No? Nang sa gayon, siya po ay ating maranasan. Amen. No? So, nung po tayo'y maborn again, no? Pasalamat po tayo dahil bumalik yung order kung paano tayo nilalang ng Diyos. Amen. Na kung saan makikita po natin ang Espiritu ang siyang nangunguna na sa atin. No? And then, yung ating kaluluwa, makikita po natin kung ano ang sinasabi ng Espiritu natin, yun ang kanyang sinusunod. At kung ano ang sinasabi ng kaluluwa, ay yun ang sinusunod, yun ang mararanasan ng katawan. Bumalik na tayo doon sa original kung paano tayo nilikha ng Diyos. Amen. That is a good news. Bakit po? Dahil po, ngayon ay meron na tayong access. Meron na tayong access na kung saan, no? Dahil po, we were no longer separated from God. Nagkaroon po tayo ng bagong espiritu, kung kaya ngayon, malaya na tayong makipag-ugnayan sa Diyos. No? Ang espiritu ng Diyos ay nakakapangusap na sa ating espiritu. Amen. No? So, kung makikita po natin, para makita natin ang spiritual realm, we need the Word of God. Hindi po natin pwedeng makita ang spiritual realm kung wala tayong salita ng Diyos. Kung hindi malinaw sa atin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po, ngayong tayo'y na born again na, yung Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa ating espiritu, inire-reveal niya, no? Ipinapaliwanag niya ang salita ng Diyos sa atin. No? Ipinapakita niya ng may kaliwanagan
kung sino si Kristo sa buhay natin. Isa lang po ang pinapaliwanag ng Santong Espiritu sa buhay natin at yun lamang ang ating Panginoong Yesus. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, kung gaano siya kabuti, kung gaano niya tayo kamahal sa ating mga buhay. Amen. No? Kaya nga po, kung makikita po natin, ang Diyos ay nangungusap na ngayon sa ating spirito. Amen. Hindi po siya nangungusap sa ating brain. Kaya minsan sasabihin natin, sila nag-aral kasi, kaya sila nakakapag-preach. Sila, meron kasi silang mga titulado sila, kaya sila nakakapagpahayag ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay nangungusap sa ating espiritu. Hindi siya dito nangungusap. Walang sinasabi. Kaya hindi natin basehan, ikaw nag-aral ka, ikaw hindi ka nag-aral, hindi mangungusap ang Diyos kasi ikaw mahina ang ulo mo. Dahil po, ang Panginoon, nangungusap siya sa ating espiritu. Ang ibig po sabihin, lahat po dito na merong new spirit, ang ibig po sabihin, lahat tayo ay makakapagpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Dahil lahat, ang bawat isa na mayroong bagong espiritu sa kanyang buhay, nakakapangusap na ngayon ang banal na espiritu sa ating espiritu. Amen. Ipinapaliwanag niya ang mga salitang naririnig natin, ipinapaliwanag niya ang mga written words na ating nababasa upang ito ay maging personal sa buhay natin. Upang na sa gayon, makita natin ang person, makita natin si Kristo sa ating buhay. Amen. No? So, siya po ay nangungusap sa ating espiritu. No? Kung kaya makikita po natin ngayon, no, kung ang Diyos ay nangungusap sa ating espiritu, kailangan makita po natin sa buhay natin, no? Yung makita natin, we will see God beyond the physical world. Kasi po, hindi lang tayo nabubuhay sa physical. We live in the spiritual dahil nandoon ang Diyos because God is Spirit. Kaya nga po, lumampas tayo doon sa physical. Lumampas tayo doon sa ating nakikita. Lumampas tayo doon sa ating nararamdaman. Lumampas tayo doon sa ating sitwasyon. No? Dahil po, meron tayong pinaguhugutan. Meron tayong kaharihan ng Diyos na pwedeng maranasan sa buhay natin. Yun po ang nais ng Diyos. No? Di po ba na born again tayo? Sabi, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ngayon na born again na tayo, ang nais ng Diyos sa atin, makita natin ang kanyang kaharian. We must see the kingdom of God. Makita natin yung kaharian ng Diyos. At yon ang ating, sino pong naghari doon? Ang ating Panginoong Yesus. Makita natin kung ano ang ginawa niya, ang kapangyarihan ni Kristo sa ating mga buhay. Amen. Na kaya sa buhay po natin, no, we must lampasan natin, no? Na ngayon, makita natin sa buhay natin, makita mo na ikaw ay pinagpala, hindi mo makita ang sarili mo na ikaw ay kawawa, makita mo ang sarili mo na mahina, kundi makita mo ang kalakasan ni Kristo sa iyong buhay, no? Hindi mo makita ang sarili mo na nagsi-self-pity dahil nakikita mo ngayon ay ikaw ay anak ng Diyos. You are a favored, blessed children of God. Amen. Yun po ang makita natin. Lumampas tayo dahil ang totoo is what is in the spiritual realm. Yun ang makita natin sa buhay po natin. Amen. No? Yes, kaya nga po sa buhay natin, ang Panginoon, binigyan niya tayo ng 5 senses. Yung 5 senses na yon para magamit in the physical. Pero meron po siyang ibinigay na 6th sense, and that is faith. Bakit tayo binigyan ng 6th sense? Para magamit in the spiritual realm. Amen. Para maranasan natin siya dahil nandoon siya sa mundong yon. Para maranasan natin ang Diyos. Binigyan niya tayo. Amen. Ibig po sabihin, ang bawat isa, meron siyang ibinigay na pananampalataya nung tanggapin natin si Kristo sa buhay natin.
Lahat tayo, we have the faith of Jesus. Amen. We have the faith of Jesus. Kaya nga po sa buhay natin, ang sabi sa Romans 10:17, faith cometh through hearing the word of God. No? Faith cometh through hearing the word of God. Ang ibig po sabihin, meron tayong naririnig. Meron tayong naririnig na kapahayagan. Saan po nagpapahayag ang Diyos? Sa ating espiritu, sa ating puso. So as we hear the word of God, as we read the word of God, meron tayong naririnig dyan sa puso natin. No? Kaya nga po, kapag meron tayong naririnig na kapahayagan dyan sa puso natin, nagdo-dominate yung faith na nasa ating espiritu. Na yun ang nangunguna. Dahil po naipapaliwanag, nagkakaroon po ng kaliwanagan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya nga po, as a continuous, patuloy lang tayong makinig dahil nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa ating espiritu, sa ating puso. Amen. Yun po ang layunin ng Diyos. Maka-fellowship na tayo. Yun ang dahilan bakit tayo kinreate. Kaya let us learn to listen. Let us learn to listen to the voice of the Holy Spirit sa ating espiritu, sa ating puso, dahil nangungusap ang Diyos. Amen. Mas doon tayo makinig kaysa sa sistema ng mundo, kaysa kung ano ang sinasabi ng mundo sa buhay po natin. Amen. No? So yung faith of Jesus na ito na sinasabi po natin, ito po ay nakadepende kung ano ang sinasabi ng Diyos. No? Yung human faith po kasi nakadepende sa ating nakikita, naririnig, sa ating 5 senses. No? So yung faith of Jesus po, kahit hindi kabaligtaran ng sitwasyon, pero dahil yung pananampalataya natin ay doon sa salita ng Diyos, yun ang pinaniniwalaan natin. Amen. That is the faith of Jesus. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, doon tayo. Amen. Hindi po tayo doon so kung ano ang nakikita, nararamdaman, o kung ano ang sitwasyon natin. Amen. Palagi tayong nakafocus. Ano ba ang sinasabi? Kung sinabi ng salita ng Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan man, doon, manangan po tayo doon. No? Mag-relax tayo at i-enjoy natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. No? So, yung pong meron tayong sinasabi natin may pag-asa. Noon po, parang ang pag-asa natin, may hinihintay tayo, mamagasa tamo. No? So yung pag-asa na sinasabi dito, no, yung pong pag-asa natin ay na kay Kristo na, doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya po, may pag-asa tayo dahil mayroong nangyari na. No? Kaya tayo may pag-asa, may nakita na tayo sa puso natin. Nakita na natin ang ginawa ng Kristo sa buhay natin. Amen. Kaya meron tayong assurance, meron tayong katiyakan. Katiyakan na alam po natin, answered prayer na po tayo dahil pinagkaloob na ng Diyos ang the best answer at iyon ang ating Panginoon Jesus sa buhay natin. Amen. Kaya nga po sa year 2021, no? Sa year 2021, nakatitiyak po tayo, may pag-asa tayo, may pananampalataya tayo, may kagalakan, kapayapaan tayo. Bakit? Dahil po sa ginawa na ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen. Let us rest on the finished work of Jesus in our lives. Amen. Blessed New Year po sa inyo lahat. Ang susunod pong magsasalita, ang a woman of faith. Lagi ko sinasabi kay sister na woman of faith. Amen. No? Si sister Nay po. Amen. Okay. Okay, Happy New Year po sa ating lahat. Itutuloy ko lang po yung nabigay na topic, na-assign na topic sa amin ni Sister G, no, yung 4th quarter, which is the reality of spiritual realm. Okay? Kahapon pong ginagawa ko yung message, sabi ni Pastor, niremind niya ako, 5 minutes ka muna eh. Hindi naman 5 minutes, 15 minutes kaya.
Okay, so hindi ko po alam, matatapos ako ng 15 minutes. Pero actually, kung pag-uusapan po yung spiritual realm, ang daming pwedeng pag-usapan about it. Pero alam naman po natin na limited lamang po ang ating time. No? So for this afternoon, okay, so yung reality po ng spiritual realm, no, yung pong tinatawag na spiritual world, no, kasi maganda lang pakinggan yung realm, pero ang ibig lang sabihin nun ay world, spiritual world, no? So meron tayong physical world, meron tayong spiritual world, no? Spiritual realm. And we believe in the spiritual realm. Di ba? Naniniwala tayo na mayroong spiritual na mundo. Okay? So ang ating pong kinagagalawan dito, ang world natin, physical yan. Lahat ng nakikita natin, mga halaman, mga hayop, mga tao, mga buildings, mga bahay, lahat ng yan ay physical. Kasama sa physical world natin. Yung earth, physical yan. But there is spiritual realm, there is a spiritual world na siyang pinanggalingan ng lahat ng mga nasa physical. Okay? Kaya nga po for me, no, the spiritual realm is more real than the physical realm. No? Ang spiritual world ay mas totoo. No? Ang spiritual na mundo ay mas totoo kaysa sa physical na mundo. Bakit? Kasi po ang lahat ng pinanggalingan ng lahat ng nasa mundo na nakikita natin, ang lahat ng pinanggalingan niyan ay spiritual. Ayan po ba? Ang building na ito, bago ito naitayo, nakita mo na yan ni engineer. Di ba? Na-imagine niya yan. No? Na-design na niya sa kanyang kaisipan. No? Kung ano ang magiging itsura, kung ano ang magiging structure niya. Okay? So, bago ito naitayo. Naisip muna niya, na-imagine muna niya in the spiritual, bago naging physical. Okay? So, yung mga inuupuan po niyang yan. No? Bago yan naging upuan, meron munang nag-design sa kanyang kaisipan, no? Yung creative mind. No? Kaya nagawa ang upuan na yan. Okay? So, lahat ng bagay, actually, na nakikita natin dito sa mundo, ang lahat ng pinanggalingan niyan ay spiritual. When God created the world, He just spoke. No? Nagsalita lang siya. No? At nagawa. Let there be light. Nagawa ang liwanag. Let there be firmament, no? Sa heaven. Nangyari po. Let there be plants, no? All over the earth. Mga halaman, mga ibon, no? Ang tao. Nagsalita lang siya at nangyari po ang lahat. So lahat ng bagay, no, dito sa mundo, ang pinanggalingan niya ay spiritual. Kaya po mas totoo yung spiritual. Mas totoo kung ano yung hindi nakikita. No? The things that are unseen are more real than the things that are seen. Tayong mga Pinoy, mahilig po tayo sa mga bagay na kababalaghan, di ba? Yung mga paranormal, no? Yung mga kaluskos lang dyan, no? Meron nang iisipin, no? Kasi naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita, no? Kahit na hindi totoo. Okay? Pero meron talagang unseen world, no? Merong unseen world na hindi natin nakikita, no? Kaya nga unseen hindi nakikita, no? So, meron dalawang side ng spiritual realm, di ba? Natalakay natin na merong God side at merong adversary side. Parehong spiritual yan, pero yung isa good, yung isa evil, yung isa wickedness, yung isa righteousness. Yung isa, darkness. Yung isa, light. Di ba? So, dalawang mundo. No? Dalawang magkaibang mundo ang ating pong kinagagalawan. Kaya nga kailangan po natin mabuhay in the Spirit because we are more spiritual rather than physical. Tingnan po ninyo, yung spirit and soul po natin, nakikita po ba ninyo yan? Hindi. Ano yung nakikita lang natin? Yung physical. Our spirit, our soul, they are spiritual. It's spiritual in the sense na yung make po, yung pagkalalang sa atin. Nilalang tayo ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang larawan. Di po ba? God is spirit. And we are spiritual beings. We have spirit. We have soul. At yung spirit and soul ay hindi po yan nakikita. Nakikita po ba niyo yung naiisip ninyo? O yung
nararamdaman ninyo o yung, di ba, yung will natin. Hindi natin nakikita yan. Okay? Ganon din po yung spirit natin. Hindi natin nakikita. So basically, 2/3 ng ating pagkatao ay spiritual. 1/3 lang, no? 1/3 lang yung physical. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, we need to live in the spirit. Kailangan matutuhan nating mabuhay in the spirit because we are not only physical beings, we are spiritual beings. No? We have spirit in us that has connection with God. Mayroong connection sa Diyos, mayroong kaugnayan sa Diyos. Kaya wag nating sayangin yung kaugnayan na yon na mayroon tayo sa Diyos. No? Lagi natin siyang kasama, He is in us. Nananahan siya sa buhay natin. Kaya kung nananahan siya sa atin, kasama natin siya palagi, ano po ang dapat nating ikatakot sa mundong ito? If God be for us, and if God is in us, who can be against us? Amen po? So, in Colossians chapter 1, okay, so, I believe, no, nag-grow po tayo sa ating understanding that we are not just living in this physical, natural world, but we are also living in the spiritual realm, no, in the spiritual kingdom, the unseen world that is ruled by Jesus, no, na pinangungunahan, pinamumunuan ng ating Panginoong Yesus, our King Jesus. Di ba inawit natin kanina yon? Our King Jesus. So, ang sabi po ng Colossians 1:13, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. No? Who hath delivered us from the power of darkness. So, mayroong kapangyarihan ang kadiliman, power of darkness, pero mayroon ding kapangyarihan ang liwanag, no? Which is the kingdom of His Son, Jesus. Ang kaharian, no? Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng minamahal niyang anak. So, mayroon pong mga spiritual forces of darkness, no? Powers, principalities, and power in the air, no? Mayroon pong mga alagad ng kadiliman, no? At tayo po, dati tayong nabuhay na naimpluwensyahan ng kadiliman. Di ba? We were once in darkness, tayo po ay nasa kadiliman, marumi ang ating buhay, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, no? From the power of darkness nga. Pero inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang anak. Nailipat tayo, nai-transfer tayo from darkness to light. Kaya ngayon po, tayo ay nasa liwanag na. Lahat po ng nasa liwanag, magsabi ng amen. Okay? Tayo ay nasa liwanag, tayo mga anak ng liwanag. No? Hindi na tayo anak ng Diablo. No? Sa Father of Lies, sabi niya, ano yung description ng Diablo sa Bible? No? He's the father of lies, siya yung ama ng kasinungalingan, ano pa? Is a deceiver, no? Manlilinlang, siya ay accuser of brethren. Ano po yung inaakusan niya sa inyo? Ay, totoo bang anak ka ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, bakit ka naghihirap? No? Pinapasukan niya ang ating kaisipan ng mga negatibong bagay nang sa ganon ay mawala ang ating pananampalataya sa Diyos. Okay, tandaan po natin, ang kalaban ay deceiver. No? Manlilin lang siya. Kung tayo po ay anak ng liwanag, tayo ay nasa liwanag na, tayo ay anak ng Diyos, tayo ay mga pinagpala ng Diyos, ang ibig po sabihin, anuman ang negatibong naiisip natin, yan po ay mga deception lang ng kalaban. In fact, yung mga problema na sinasabi natin, ang bigat ng problema ko, ang bigat ng naranasan ko, kung minsan deception din ng kaaway. No? Panlilin lang. Kasi ang kaaway, wala na pong kapangyarihan laban sa mga anak ng Diyos. Kasi nga na-translate na tayo sa kaharian ng liwanag, sa kaharian ni Kristo. Wala na po siyang kapangyarihan. Ang tangi lamang po niyang magagawa ay mangdaya, no? Mang-deceive, manlinlang. Kaya nga po yung spiritual warfare natin, hindi po yan labanan na parang tinutumbok natin o binoboxing natin ang kalaban. Hindi po. Talo na po siya, di po ba?
natalo na siya ni Kristo through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Nalupig na niya ang kamatayan, nalupig na niya ang kalaban, nalupig na niya ang kaaway. Kaya nga po, ang tangi lamang niyang kayang gawin ay manlinlang. Linlangin tayo sa anong tunay nating identity. Kaya nga po, wag nating alisin sa ating kaisipan at puso kung sino po tayo. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y pinaboran ng Diyos. Tayo'y mga matuwid, banal, karapat-dapat sa harapan ng Diyos. And we as children of God, we are entitled to all the blessings that are in Christ. Co-heirs po tayo, mga anak ng Diyos. Kasama tayong tagapagmana ng ating Panginoong Yesus. Ang lahat ng nasa sa Kanya ay nasa sa atin. No, kaya nga po nasabi ni Sir G kanina, binigay na ang ating Panginoon, na-solve na niya ang lahat ng suliranin natin. At bago pa man dumating ang problema mo, meron ng solusyon ng Diyos. Meron ng answer ang Diyos. Meron na po siyang katugunan. Bago pa man mangyari, may katugunan na siya. Why? Because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ginawa na niya ang lahat. Finish na yung ginawa ni Kristo para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. At dahil tayo matuwid sa harapan ng Diyos, no, lahat ng deserve na mabubuti, lahat ng mabubuti, no, ay deserve po natin because of what Christ has done. Hindi po dahil sa ginawa natin, ha? Hindi dahil sa tayo'y mabuti, hindi dahil sa marami tayong ginagawang mabuti sa kapwa natin, tumutulong tayo, hindi po dahil doon, kundi dahil kay Kristo, tayo'y naging matuwid, tayo'y naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen po? Kaya sapat na po ang ginawa ni Kristo. His death and resurrection is enough. Sapat na po yun para tayo ay mabuhay ng matagumpay dito sa mundo. Sapat na po ang ginawa ni Kristo para ang bawat suliranin o anumang circumstances ng buhay po natin ay mapagtagumpayan po natin because Christ, life is in us. No, ang buhay po niya ay nasa sa atin. Mismong buhay niya ay nasa sa atin. Kaya nga po, wag tayong padaya, wag tayong paninlang sa kalaban. There are times, no, lalo na kapag hindi tayo nagfo-focus sa salita ng Diyos, no, hindi tayo attentive sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi tayo seryoso sa pag-attend dito sa church. Sigurado ako, pag ganun yung katatayuan natin, madali kang matangay ng linlang ng kaaway. No? Kasi makakalimutan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. We must always remind ourselves who we are in God's sight. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos na tayo kanyang kinilalang anak o itinuring na anak dahil kay Kristo. Mga anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. No? Yun lamang po kapag yun yung lagi nating nilalagay sa ating puso at kaisipan, no? Hindi maalis ng kaaway, hindi maagaw ng kaaway yung ating identity. Huwag po nating pabayaan na maagaw ng kaaway o burahin ng kaaway sa ating kaisipan at puso kung sino po tayo sa harapan ng Diyos. Okay? So, ang sabi din po sa Acts 26 verse 18, Acts 26:18, para imulat ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman, papunta sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas, papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos sa Kanya. Okay? So isinugo po si Pablo para imulat ang mga mata ng mga tao, ng mga hentil, no? Imulat ang kanilang mata at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag. No? Tayo po ay mga hentil. Nanggaling po tayo sa kadiliman, tayo po ay nilipat sa kaharian ng liwanag at yun ay ang kaharian ng Diyos. Okay? Mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. Okay? Dati tayong mga anak ng Diablo. Anak ng Diablo. Ang sakit, no? No? Dati tayong mga anak ng kaaway, pero ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. Amen?
So, let us not be deceived, no, by the enemy. Huwag tayong paninlang sa kaaway. Kaya nga po sinasabi ng Ephesians, di ba, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ilagay daw po natin ang ng buong buo, no, yung kalasag, no, yung mga kagamitang panlaban ng Diyos. No, ano po ba yung mga kagamitan yun? The belt of truth. No? Yung katotohanan na tayo ay niligtas ni Kristo, si Kristo ang katotohanan, o mismong katotohanan, no, na nag-redeem sa atin mula sa ating kasalanan. Ano pa po? The helmet of salvation. Tayo iniligtas ng ating Panginoon. The breastplate of righteousness. Huwag nating kakalimutan na tayo matuwid sa harapan ng Diyos. No? Kung minsan kapag ikaw ay nagkamali o nagkasala, naiisip mo kaagad na, ay, hindi na ako karapat. Dapat sa harapan ng Diyos, linlang po yun ng kaaway. Kung talagang tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, anuman kasalanan nagawa mo, matuwid ka pa rin, banal ka pa rin sa harapan ng Diyos. No, hindi ko po sinasabing magkasala na kayo ng magkasala, ano po? Hindi po yun lisensya. No, ang sinasabi ko lang po, panatilihin natin sa ating puso ang katuwiran na meron tayo kay Kristo. No? Maisip natin, lagi sa puso natin at isip na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? The shield of faith. No? Kaya, yung shield, di ba, panlaban yan? Kanina, tinapik ni Madam Gemma. Okay? So, anuman panlilin lang niya, anuman yung ipinapasok niyang sa ating kaisipan na mga negatibong bagay, dahil meron tayong pananampalataya, shield of faith, no, sa Diyos. Hindi po kailanman magpa-prosper yung mga deception, yung mga wiles ng kalaban sa buhay po natin. And we have the sword of the Spirit. At ang sword na yun ay ang salita ng Diyos. No, kung paano ng ating Panginoon pinanlaban niya sa dyablo ay salita ng Diyos, ganun din po tayo. Kapag sinasabi ng kaaway na hindi ka karapat-dapat o wala kang magagawa, wala kang alam, wala kang kayang gawin, no? Sabihin ninyo, ako'y anak ng Diyos, ang karunungan ni Kristo ay nasa akin, ang kapangyarihan ni Kristo ay nasa akin. No? Yung pong power, yung authority as children of God, na kay Kristo po yun. All power is given unto Jesus, ay si Jesus sumasa atin. Kaya all power and authority is given unto us. No? Kaya nga, sa school po, we wrestle not against flesh and blood. Marami pong mga parents umaaway sa amin. Kina Sister Neri. No? Pero lagi ko po sinasabi sa aking kaisipan, we wrestle not against flesh and blood. Hindi po magulang o estudyante yung aming kalaban, but spirits. Di ba? Spirits of deception. No? Kaya nga po, as children of God, spirits will bow down to us, my dear brothers and sisters. No? Lalo na hindi mananampalataya. Taglay mo ang Espiritu ng Diyos. Sinong hindi magbabow down sa'yo? No? Minsan hindi po tayo aware kasi we are not living in the Spirit. But we are victorious. We have that power. We have that authority. Lalo na sa mga hindi mananampalataya. Hindi po sila yung kalaban natin, kundi mga spirito na umaaligid sa kanila, na nag-iimpluwensya sa kanila. And because of the power and authority that is in us, mapapabow down po natin sila. Use that power, use that authority. Meron ka nun, kapatid. Kung minsan hindi lang natin ginagamit, kaya natatalo po tayo. We are children of God, and we have the power and authority of our Lord Jesus Christ. Amen? Okay, so Jesus, no? Death and resurrection, nasabi ko po kanina, enabled us to be indwelt by the Spirit, no, through faith and receive a new life in the Spirit. No, dahil po sa pagkamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon at siya ay nag-ascend doon sa langit, napasa atin po, naging dwell sa atin, nanahan sa atin ang kanyang Espiritu, so we can live victoriously in this world as children of God. Nang sa ganon ay makapamuhay po tayo ng matagumpay dito sa mundo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po, Jesus' story, sabi ni Pastor, di ba, Jesus' story is our story. No? Ang kanyang kwento ay kwento po natin.
No? Do not just know it. Wag nyo lamang alamin yung kwento. Be part of it because you are part of it. Beneficiary ka ng ginawa ni Kristo. Ang kanyang kamatayan sa krus, ikaw ang beneficiary, ako ang beneficiary. Kaya kasama tayo sa kanyang kwento. Kasama tayo sa kanyang istorya. Huwag niyo pong ilayo ang sarili ninyo sa ating Panginoong Hesus. Kasama kanya sa tagumpay. Parada ng tagumpay. Di po ba? Amen. So as God has given the solution to every problem, no, because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po ang inawit kanina, don't let your heart be troubled. Di ba? Don't let your heart be troubled, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Okay? Huwag kayong matakot. Naniwala kayo sa Diyos, maniwala din kayo sa akin. Our Lord Jesus Christ is the full manifestation, no, of our God. Kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo, ganun po ang Diyos natin. No? Nireveal nga niya kung sino ang Diyos natin. Okay, so sabi din po sa awit kanina, fix your eyes on this one truth. No? God is madly in love with you. No, hindi lang po si Madam Lorna. Nauna po ako sumulat sa kanya nito. Hindi ako gumaya. No? God is madly. This one truth, ito lang po, huwag ninyong kalimutan. Kalimutan na ninyo lahat ng sinabi ko. Huwag niyong kalimutan ang isang katotohanan ito. God is madly in love with you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Alam po ninyo, this love of God, siya po ang nag-empower sa akin. This love has empowered and strengthened me despite all the circumstances that happened. Alam po natin ang nangyari. At sa school, half lang yung nag-enroll sa atin sa eskwelahan. Yung mga pumapasok ay kulang pa sa operational expenses. Aside pa po doon sa milyong-milyong nating, hindi libo-libo ha, milyon-milyon nating utang sa bangko, no? Dahil nga nagpapagawa po tayo ng building. But praise God, because of God's love, kaya po kami nakakapagpatuloy ni Pastor dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Alam namin na mahal kami ng Diyos and we are secured in His love. Secured po kami sa pag-ibig ng Diyos dahil alam namin anak kami ng Diyos, mahal na mahal niya kami, hindi niya kami iiwan, hindi niya kami pababayaan. No? At yun po yung nangyayari dahil sa pagkilala namin, pagtitiwala, our faith is not in ourselves but in God. Kasi kung sa amin lang po, hindi po namin makakayanan. Sabi nga ni Pastor Francis Pota, maging sisa ko. Kilala niya po yung sisa. Crispin, Basilio, no? Totoo po yun. Kung sarili lamang po namin kakayahan at abilidad, masisiraan po kami ng bait. Hindi ba? Joke lang. But because of God's love, yun po yung pinangangalandakan ko. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, we are secured in His love. No, kaya po sabi ng Romans chapter 8, no, sa verse 25, sino bang makakapagpahiwalay sa atin? Who can separate us from the love of God? Sa verse 28, ang sabi niya, ay 38, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay. Kamatayan nga COVID lang yan. Kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pa mang bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, yun po laging nating i-remind sa sarili natin na mahal tayo ng Diyos. Para nang sa ganon, kahit anuman ang dumating, kahit new strain pa yan ng virus, no? Kahit magulo ang buong mundo, but because you know God loves you so much, hindi ka patitinag, hindi ka matitinag. Matatag po yung pundasyon natin kapag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat buhay po natin. Amen. And I believe, no, sa lahat po ng ating tinalakay from this year, 2020, sabi nga po natin, no,
tamang-tama yung mga topics, no? 1 year ahead, a month before, naihanda na po yung mga topics, pero nang dumating ang COVID, nakita po natin na tamang-tama ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, na siyang nagpatibay sa ating mga pananampalataya, na siyang nagpabago ng ating kaisipan, na siyang nagpalaya sa atin sa takot. Hey, huwag tayong matakot, my dear brothers and sisters, kasama natin ang Diyos. Yung pong takot na yan ang siyang magpapabagsak sa'yo. No? Kaya nga po, sabi ko nga, yung kaaway, takot ang binibigay niya. No? Pero God has not given us the spirit of fear. No? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi ang binigay niya ay sound mind, love, sound mind. Tama? Okay, sound mind, power, okay, kapangyarihan ang ibinigay po niya sa atin. Kaya kaya po nating ma-overcome anuman ang mga ang takot na inilalagay ng kaaway sa ating kaisipan at puso. Kasi kung magpapatalo ka sa takot mo, my dear brothers and sisters, ilulugmok ka niyan, sigurado ko, ilulugmok ka niyan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, no, ang siyang lagi mong taglayin, isipin sa buhay mo na mahal ka ng Diyos. Kahit na anong mangyari, ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi po mawawaglit sa iyo. Hindi ka iiwanan ng pag-ibig ng Diyos. And His love is your security. He is our assurance. No? He is our salvation sa lahat ng bagay. No? Siya ang magliligtas sa atin. Okay? So we can boldly face 2021, no? If we constantly remind ourselves of His love. Okay? So of all the preachings and exhortations that we heard, no, sa 2020, isang message po, yung pinaka-year theme natin is that God is real, no? Ang Diyos ay totoo. By this time, dapat po pinapaniwalaan nyo na, no, na meron po tayong totoong Diyos, no? He's the true living God who heals. Siya ang nagpapagaling, who provides, nagbibigay na lahat ng ating pangangailangan, who guides and protects, nag-iingat sa atin. He is Spirit. Hindi man natin siya nakikita, pero alam natin siya ay totoo. Dahil nararanasan po natin siya sa ating mga buhay. Di ba po ba? Pag-ibig niya ay nag-aalab sa ating pong mga puso. Kaya nga po, for this 2021, oh, taas noo po tayong makakaharap, no, makakahakbang, no, sa mundong ito dahil po kasama po natin ang Diyos. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkalinga, kanyang pag-iingat sa atin ay kasama po natin. We can live happily, victoriously, no, joyfully, peacefully in this world because of our Lord Jesus Christ. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin muli yung Let Not Your Heart Be Troubled. Okay? Hallelujah. Thank you, Lord God. Nice. Amen. Thank you, Lord. Ayan po. Don't let your heart be troubled. Hold your head up high. Don't fear no evil. Be in trouble. Hold your head up high. Don't fear. Yes, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. Yes, mahal ka ng So Diyos, take kapatid. courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Oh, your heart be in trouble. Say, hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth.
creation, everything with breath repeat the sound of His children. Clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Sweet one, sweet one, sweet one, sweet one. Oh, you heavens, let the praise go up as the walls come down. Yeah, Of creation, everything with breath repeat the sound of children. Clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Yes, Lord, we thank you so much. Lord God, kami po ay magpapatuloy ng 2021. At hindi po kami namamangha kung anong mangyayari ng 2021. We just continue amazing our relationship with God, with you, O Lord God. Nagpapatuloy lang kami sa mga kamanghamangang nararanasan po namin sa buhay po namin. Kaya Panginoon, salamat po, O Diyos. Na tunay, Panginoon, ang aming katiyakan at kasiguraduhan sa buhay namin ay si Kristo. That upon this rock, I will build my church. Kaya kami, Panginoon, ay nakatayo kay Kristo. At dahil kay Kristo, hindi mo kami iiwan, ipabayaan man. Dahil kay Kristo, kami ay inyong pinagpala na. Dahil kay Kristo, kami banal. Dahil kay Kristo, kami matuwid. Dahil kay Kristo, ay kami matagumpay. Dahil kay Kristo, tunay po na kami ay inyong minamahal. At wala kailanman makapag-iwalay sa inyong pag-ibig sa amin dahil sa inyong bugto na anak na si Kristo. Kaya Panginoon, may kasiguraduhan kami, may katiyakan, may magandang kinabukasan dahil kay Kristo na nasa aming mga buhay. Kaya Panginoon, ang tanumang takot ay kami nagtagumpay na dahil kay Kristo. Kaya Lord, tunay nga po, huwag kaming manangan sa aming sarili, sa mundong ito, sa buhay namin. Dahil takot ang ibinibigay. Kaya Lord, manangan kami kay Kristo, na siyang daan ng katotohanan at ang buhay. Maliban sa Kanya, ay hindi kami makakarating sa inyo. Subalit kay Kristo, Panginoon. Hallelujah. Siya ang katotohanan. Hindi ang problema ang katotohanan. Hindi ang magandang bagay na ginagawa namin. Ang katotohanan ay si Kristo. Si Kristo ang katotohanan. Hindi ang magagandang bagay na ginagawa namin o masasamang ginagawa namin kung bakit kami katanggap-tanggap at hindi katanggap sa Ama, sa Diyos, kundi dahil sa katotohanan na si Kristo ay tapat, mabuti, mapagmahal, masunurin, matuwid, mabuti, mabait, Panginoon. Kaya, Lord, kami, Panginoon, ay mayroong magandang katatayuhan sa buhay po namin. Kaya, Lord, maraming salamat. Si Kristo ay hindi nagbabago, siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya, huwag kaming manangan sa aming sitwasyon dahil nagbabago ang lahat. Ang aming damdamin, ang aming naiisip, Panginoon, ang lahat ng ito ay nagbabago. Subalit si Kristo ay kailanman hindi nagbabago. Kaya siya noon, ngayon at magpakailaman, kung ang si Abraham, si Moses, si Joseph ay pinagpala matagumpay, may ganap na buhay, ngayon din, Panginoon, dahil kay Kristo, ay meron kaming buhay na ganap kasiyasiya dahil kay Kristo. Purihin ka at sambahin at kami magpapatuloy na sumasamba dahil kay Kristo sa buhay namin. Salamat po sa 2021. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we all say,